It's raining in Manila, hindi ka ba nilalamig? Ngayon ay gagawin ko ay gagawa ako ng review dito sa binili kong Aishi Tokyo ni Miss Ayang at ito ay binili ko sa TikTok shop. So, ito ba ay naging effective sa akin? Tumalab ba yung kapangyarihan nito? Mabuhay! My name is Rini Saginsin and welcome to my channel. Ngayon ay September 4, Monday at it's raining in Manila, hindi ka ba nilalamig? Sa ngayon po ay walang pasok dito sa amin sa Bulacan kasi ang lakas ng ulan. So ngayon ang gagawin ko na lang ay gagawa ako ng aking review dito sa binili kong Aishi Tokyo ni Miss Ayang. But before anything else, gusto ko muna po mag-thank you sa lahat ng aking mga subscribers. Thank you po sa inyong lahat kasi habang tumatagal, masyado po kayong dumadami. Thank you so much po from the bottom of my heart. And then gusto ko na rin pong bigyan ng pagkakataon itong time na to na magpasalamat din sa aking mga bashers. Sa lahat ng aking mga bashers, thank you so much. Kasi akala niyo wala kayong itutulong sa aming mga vlogger, sa aming mga YouTuber, pero akala mo lang wala! Pero meron! Actually, ang laki ng ambag nyo sa amin. Sa totoo lang. Kasi isang click nyo lang sa aming mga video, nakakadagdag kayo ng views. Wow! FYI lang, baka hindi nyo nalalaman, pero ang laki ng ambag nyo sa amin. Kaya, para hindi kayo makadagdag sa aming mga views, ang ma-advise ko sa inyo ay huwag niyong panuorin ang aming mga vlogs. Kasi katulad ko, pag ako ay naging milyonarya dito sa pagbablog, dito sa YouTube, ay nako, kasalanan niyo yan. Walang bayad-bayan yung kaibigan ko yun. But just saying, thank you so much sa inyong lahat. Dahil kahit naiinis kayo sa akin, ay nanonood kayo ng aking mga video. And ngayon ay gagawa ako ng review dito sa binili kong Aishi Tokyo ni Miss Ayang at ito ay binili ko sa TikTok shop. Binili ko ito last month pa nitong July 28 at ayan nakalagay ang date July 28 Friday at ngayon ay September 4. So iniinom ko to more than 1 month na rin. At eto, marami pa siyang natitira. Bakit ganyan karami? Kasi po iniinom ko lang to 1 capsule a day. Iniinom ko ito tuwing gabi. At ano ba ang masasabi ko dito? Ito ba ay naging effective sa akin? Tumalab ba yung kapangyarihan nito? Ang una po pala, ang price nito ay, ang total na binayaran ko ay 399 pesos kasi meron siyang shipping fee na 38 pesos. Ang laman niya ay 60 capsules. Isang capsule lang ang ininom ko nito. Tapos, bakit isang capsule lang? Kasi hindi ko ginagaya yung mga ibang mga uminom ng gluta na uminom ng mga 2 or 3 capsules a day. Meron pang iba, pinaka-worst yata, napanood ko, 5 capsules a day yata. What? Ano ba yan, nagmamadali? Bakit pa kayo nagmamadali? Kukuhanin na ba kayo ni Lord? Huwag kayo magmadali. Sabi nga ni Miss Ayang, hindi siya nagtitinda ng milagro. So ayun, hindi po nakainom kayo ng isang bote nito, 1, 2, 3, makikita nyo na yung epekto nito sa katawan nyo. At ayun, again, huwag kayong nagmamadali. Huwag nyo itong gawing mani na iinom kayo ng mga 4 capsules a day. Maawa kayo sa kidney nyo. Paano masabi? Yung kidney natin ay, ang trabaho niya ay magtanggal ng mga toxins sa ating katawan. Pero, my goodness, yung kidney natin ay hindi siya unlimited. Ang kidney po natin ay 2 lang. So pag nasira po ang kidney natin dahil sa katitiran nyo ng glutathione dahil gusto nyo pumuti, nako, baka mangyari sa inyo, pumuti nga kayo, na disgrasya naman yung kidney nyo. So hinay-hinay lang po sa pag-iinom ng glutathione. Advisable na iniinom nito ay 1 or 2 capsules a day. Pero more than that ay nako, hinay-hinay lang po sa pagtira, sa pag-inom ng gluta. Kung ganun ang gagawin nyo, singhutin nyo na lang ito. Hindi po, joke lang. Sa mga nagtatanong na ito ba ay masama sa kidney natin, hindi lang naman gluta ang masama sa kidney natin kapag ininom natin ito ng sobra. Isa ito sa magiging reason para masira po yung kidney natin or mag-malfunction ng kidney natin.
Marami pa pong iba dyan. Kasi halimbawa po, umiinom kayo nito 4 capsules a day or sabihin natin 5 capsules a day. Tapos nandiyan halimbawa, marami kayong pambili ng pagkain. Mahilig kayong pumunta sa fast food. Ayan, kakain kayo ng fried chicken, iinom kayo ng soft drinks. Tapos ang iinumin yung tubig ay 1 kutsara lang. Tapos halimbawa, paglabas yun ng fast food, nakakita kayo ng ihawan dyan sa labas. So, kakain kayo ng barbecue. Tapos, pag uwi nyo sa inyo, ayan, maraming chicha sa bahay nyo, marami kayong snack. So, titirahin nyo naman yung snack. So, ano mangyayari sa kidney nyo, di ba? Idagdag nyo ito sa mga unhealthy food na kinakain nyo, unhealthy lifestyle na ginagawa ninyo. So, malaki po ang chance na masira ang kidney nyo. Pero, hindi po dahil sa ito talaga yung makakasira ng kidney nyo, yung glutathione. Hindi po. Kumaga, ito yung makakadagdag para masira yung kidney nyo nang hindi nyo nalalaman. Kaya pa dapat talaga hinay-hinay kayo sa pag-inom nito. 2 capsules a day is recommended po sa pag-inom nito. Disclaimer lang po, hindi po ako doktor ha. Hindi po ako nutritionist, hindi po ako dietitian. Kumaga, ito po ay nababasa ko, napapanood ko sa mga video, sa mga vlog tungkol sa ano ba nangyayari sa mga kidney natin kapag kung ano yung mga kinakain natin at kung ano yung mga unhealthy food, unhealthy lifestyle na ginagawa natin sa araw-araw. Ano ba yung naging epekto nito sa akin? Naging effective ba ito sa akin? Hindi naman kasi ako morena. Hindi rin naman ako kaputian. Kumbaga, ang problema ko kasi sa aking skin ay hindi siya pantay. Halimbawa dito, ayan, maputi itong braso ko, tapos pagdating dito, ayan, maputi siya, pagdating dito, brown, ganyan. So, ayun, dahil sa 1 capsule lang po ang iniinom ko nito everyday. So, medyo magbagal ang epekto nito sa akin. Pero ang nakita ko namang magandang epekto nito sa akin ay itong nasa leeg ko. Ayan. Dati may mga guhit-guhit ako dyan. Habang tumatagal na pansin ko na nawawala yung mga guhit-guhit ko dyan. Tapos yung freckles ko dito medyo naglalighten. Ayan. Yun nga lang, pagdating naman dito sa aking melasma ba yan? Yan. Hindi siya nawawala, pero kahit paano naman ay nakokontrol yung melasma sa aking mukha. Ano pa ba? Medyo nawawala yung dryness, yung kulubot sa aking balat. So, yun naman ang naging magandang epekto nito sa akin. Tapos ayun, dahil nga sa 1 capsule lang iniinom ko nito araw-araw. So, hindi naman ako nag-e-expect ng ika nga ni Miss Ayang, hindi ako nag-e-expect ng milagro. Sabi nga niya, hindi siya nagtitinda ng milagro. So, yun naman ang gusto ko sa kanya kasi very truthful siya sa mga sinasabi niya sa kanyang video na ito ay, kumaga, consistency is the key. Kailangan pag uminom ka nito ay tuloy-tuloy. Hindi siya dapat nag-i-stop. Ang hindi naman magandang epekto nito sa akin, isa lang naman ang hindi ko nagustuhan dito, kinabukasan. Alam niyo, parang ayaw niyo nang gumising. Hindi sa dahil sa sobrang antok. Ito yung tipong para bang talagang pag uminom ka nito, tulog ka talaga. Yung kinabukasan ayaw mo nang gumising kasi talagang ang hirap gumising. Sa akin yung hindi masarap yung tulog mo dito, kundi yung talagang tulog ka and then pagdating ng umaga, kailangan gumising ka kasi umaga pero yun ang naging medyo hindi magandang epekto nito sa akin na as in talagang grabe yung tulog ko dito. Lalo ng first 2 weeks. Tapos ayun akala ko nga i-stop ko na kasi grabe yung ko dito. Grabe yung tulog ko dito para bang wala nang gisingan. Na-experience ko din dito na pagdating ng mga bandang tanghali, bagsak yung energy ko, para bang patang-pata ko, kaya may time na uminom ako ng energy drink, uminom ako ng Cobra kasi nga para bang patang-pata ako, para bang hinang-hina ako, nakala mo ang dami kong ginagawa pero wala naman. So yun yung hindi naging magandang epekto nito sa akin. Pero sabi ko nga, kailangang i-overcome ko yun. Tapos ayun, kahit papaano, medyo nasanay na din yung katawan ko dito. Pero actually, up to now, na-experience ko pa rin. Halimbawa, katulad sa gabi, late na kasi ako matulog, nanonood talaga ako ng TV sa gabi. Nanonood ako ng Royal Blood. Ayan. 11 o'clock yun ng gabi. Tapos, nanonood din ako ng K-drama. So, may time na, halimbawa, nakahiga na ako. Magigising na lang ako.
station ID na. Kasi alas 12 na ng gabi kasi hindi ko namamalayan na nakakatulog na ako. So, ganun ang epekto nito sa akin. Pero overall, masasabi ko na kahit pa paano naman, maganda yung naging epekto nito sa akin. So, yun nga, medyo matagal pang, hindi ko pa masyadong nakikita yung effectiveness ito sa akin kasi nga 1 month ko pa lang ito iniinom. Pero may nagsabi na rin sa akin na yun nga, nag-glow daw yung skin ko. So siguro yun, kahit pa paano dahil nga dito sa pag-inom ko ng gluta. And then, ma-advise ko din sa mga gustong, as in talagang gustong pumuti, ganyan, na hindi lang dapat sa glutathione lang kayo umaasa. Dapat kailangan talaga na healthy lifestyle ang ginagawa nyo. Dapat umiinom kayo ng maraming tubig, kailangan nag-exercise kayo, dapat healthy diet kayo. Hindi na kayo umaasa dito sa glutathione. And then at the same time, katulad ko, gumagamit din ako ng Kojic soap, katulad yan. Kojisan, Bikeneman. So ito, ito yung number 1 favorite ng mga Pilipino, Kojisan. Ayan, gumagamit ako nito siguro mga more than 3 years na ganyan. And then, pinagsasabay ko to, Kojisan at saka Palmolive. Ayan, nagbalik loob ako sa Palmolive soap na kulay green kasi hiyang talaga ako dito. So ayun, kapag naliligo ako, una ko muna itong ginagamit. And then, after nito, magbabanlaw ako. Ito naman yung kasunod na ginagamit ko, yung Palmolive soap. Para hindi masyadong nagda-dry ang acne skin. And then, katulad niyan, ayun nga, pagkatapos ay umiinom ako ng glutathione ng Aishi Tokyo. Hindi naman ako sinikmura dito, hindi naman nasira ang tiyan ko dito whatsoever. So, ayun, kaya sa mga gustong uminom ng glutathione, i-try nito. At ito ay binili ko sa TikTok shop kasi yun ang pinaka-legit store ni Miss Ayang. At ilalagay ko na sa description box kung saan ang online store nito. So, yun lamang po at hanggang dito na lamang po. Thank you for watching. See you in my next vlog. Bye! Bye.